Ang sagot ko ay FM, ang idol kong FM. Yo! Sa bahay o sa biyahe, kahit saan mo magpunta, ikaw lang idol, araw-araw gusto kong kasama sa balita. Music, kwentuhan man o drama, sa IFM wala nang hahanapin pa. Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinggan. Para sa akin, IFM ang number one. Sa balita at tugtugan, idol ko ang IFM. Sa mga drama at kwentuhan, idol ko ang IFM. Ang sarap makinig araw-gabi, idol din niya ko kasi, kaya ang radyo ko IFM. Ang idol kong FM, IFM 93.9. Kung ako ang tatanungin, ano ang radyo mo? Ang sagot ko ay FM, ang idol kong FM. Yo! Sa bahay o sa biyahe, kahit saan mo magpunta, ikaw lang idol, araw-araw gusto kong kasama sa balita. Music, kwentuhan man o drama, sa IFM wala nang hahanapin pa. Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinggan. Para sa akin, IFM ang number one. Sa balita at tugtugan, idol ko ang IFM. Sa mga drama at kwentuhan, idol ko ang IFM. Ang sarap makinig araw-gabi, idol din niya ko kasi, kaya ang radyo ko IFM. Ang idol kong FM, IFM 93.9. Kung ako ang tatanungin, ano ang radyo mo? Ang sagot ko ay FM, ang idol kong FM. Yo! Sa bahay o sa biyahe, kahit saan mo magpunta, ikaw lang idol, araw-araw gusto kong kasama sa balita. Music, kwentuhan man o drama, sa IFM wala nang hahanapin pa. Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinggan. Para sa akin, IFM ang number one. Sa balita at tugtugan, idol ko ang IFM. Sa mga drama at kwentuhan, idol ko ang IFM. Ang sarap makinig araw-gabi, idol din niya ko kasi, kaya ang radyo ko IFM. Ang idol kong FM, IFM 93.9. Kung ako ang tatanungin, ano ang radyo mo? Ang sagot ko ay FM, ang idol kong FM. Yo! Sa bahay o sa biyahe, kahit saan mo magpunta, ikaw lang idol, araw-araw gusto kong kasama sa balita. Music, kwentuhan man o drama, sa IFM wala nang hahanapin pa. Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinggan. Para sa akin, IFM ang number one. Sa balita
93.9 IFM. Narinig ko na yan. Magandang hapon, Idol. Sa ngalan po ni Idol Kitchi, ako ang DJ na dadapo sa inyong mga puso, si Maui Posa. At ikaw ay kasalukuyang nakatutok sa Lodi Talks. Para lagi kang updated mga idol, always follow ang different social media accounts ni 93.9 IFM Manila sa Facebook, TikTok, Instagram, and other social media accounts. Ito na mga idol, wag na nating patagalin pa. Sino ba ang ating guest artist for today's video? Siya lang naman ay isang singer, songwriter, and performer best known for his contributions to original Filipino music, particularly in the genres of pop and jazz. Mga idol, let's all welcome Mr. Chad Borja! Yes, good afternoon, DJ Maui. It's nice to be here for the first time. IFM 93.9. Wow. Yes. Yes, and we're really glad to have you here. Yeah, likewise. And I'm here to... Yeah, yan. Mas marinig mo ba? Yes. Yeah. Okay. Yeah. So, eto na nga po, Sir Chad, no? Marami sa mga idol natin na nanonood right now, for sure, alam and aware na medyo matagal na po tayo sa industry, no? Pero hindi lahat alam kung paano po kayo nagsimula. So, let's start with your humble beginnings. Kailan po, or naalala nyo pa ba yung pinaka-moment na sabi mo, okay, I wanted to be a singer? Since I was in elementary, and so kung elementary, nasa ano ka, mga 9 years old, di ba? Mga 8 years mga old. grade 3 po yun, 9 Grade years 3. old. And when I was 11, yung father ko, he died through motorcycle accident. Yun ang mas nag-trigger sa akin na gusto kong kumanta. Talaga. Kasi I grew up in the province of Cebu, in Medellin, no? It's a sitio. It's even smaller than barangay, barrio. So it's called Navarra. Tindog, Navarra, Medellin, Cebu. Doon ako lumaki. So tahimik yung lugar. So when my father died, when I was 11, parang mas, siyempre na malungkot yung pangyayari. And then mas nakapag-decide talaga ako na gusto kong kumanta. Gusto kong maging singer. So bata pa lang ako, nag-iinsayo na ako kasi I would walk kilometers going to the school. Galing sa bahay namin, papunta sa school, naglalakad ako. So yung paglalakad ko, ginagamit ko na, I took advantage of it. Instead na, lakad ka lang, walang gagawin. Nag-iinsayo ako, kumakanta ako. Nakataka habang pong naglalakad. Yes, totoo yun. Pampalakas din po yun ng baga, di ba? Totoo po ba yun? Sabi doble. po ng mga matatanda. Totoo yun. Doble. Walking and swimming. Yan. And then, of course, sa probinsya, fresh ang hangin. Puro dun puro sugar cane ang doon. Tubo. I don't know if you're familiar. Sugar cane. Yeah. Opo. Yan. Doon ako. Tapos, nung high school, sumasali na ako sa mga singing contests. May talo, may panalo. So, bata pa lang po talaga kayo, na-realize nyo na okay, gusto ko tong path na to. So, matanong ko na lang din po, no, aside from your father, sino ba po yung mga naging pinaka musical influence ninyo? Sa family sa side ng mom ko, karamihan mga musicians. Members ng band. So yung nasa genetics yung pag musikero doon sa Cebu, no? Yung mga Igot family, yun sila ngayon may mga mga members sila ng banda. Pero siguro ako lang yung nag-pursue talaga, naglakas loob na pumunta ng Manila, para sumabak sa dito sa traffic, yung lahat na and it was really my dream to be a singer. Bata pa lang, dream ko na talaga. And lahat yan nangyari mabilis lang kasi and I started singing
professionally, when I was 17 years old, I was Yes. a member of a band. Yes. First band in Cebu, yung Counterpoint. And but before that, nag-member ako ng USC choir, yung chorister ng University of San Carlos. Naging member ako doon, soloista ako. And then I joined my first band, yung Counterpoint. And then the rest, ano na yun, tuloy-tuloy, iba-ibang banda na. Bumabiyahe kami, Singapore, Malaysia, Indonesia. At the age of 17 po, yan? 17, 18. Wow. Yan, oo. Yan. So maaga talaga nagsimula. Okay, so joining this band po at a very young age, 17 years old, what was the experience like? Hindi po ba kayo parang naaano sa family nyo? May tawag doon yung na-homesick. Detached. Oo, na-homesick. Honestly, DJ Maui, nung panahon na yun, parang survival kasi nung namatay yung papa ko, walang iniwan na properties. Yes. Yung mama ko naman walang trabaho, so I had to work. Ako mismo, I had to survive. Habang nag-aaral ako, kumakanta ako at sa gabi. Tapos pag may naka-experience pa ako, naghuhugas pa ako ng taxi. Ay wow, after ng gig po yan? Or while nagigig? Parang pinagsasama-sama nyo po? Sa gabi, usually umaga hinuhugasan ko bago sila bumiyahe. Yung taxi, minsan yung jeep, actually jeep yun tatlong jeepney ng pinsan ko, hinuhugasan ko bago umalis. Kunyari, gising ako ng 5 in the morning, by after 1 hour, tapos na yun. So, during that time, may 15 pesos na ako sa isang araw kasi 5 pesos. 5 pesos each yung hinuhugasan ko na jeepney. So, ganun ka interesting yung naging pinagdaanan ko. And nighttime, kumakanta, usually ang banda nagsastart yan mga 9, 3 sets. Natatapos na. Mga gabi talaga. Natatapos ng 1. And then tutulog ako mga 4, 5 in the morning. Yan. Wow. Grabe yung routine nyo, no, Sir Chad? Habang ginagawa nyo lahat ng yan, ano yung nasa isip nyo? Or ano yung motivation nyo na meron ka po ba naiisip na hindi ako habang buhay na ganito, or eto yung goal ko, eto yung kailangan kong maabot? First of all, nasa puso ko talaga na gusto kong kumanta. No? So, nung kumakanta ako sa band, iniisip ko, naalala ko sikat si ng panahon na yun, si Randy Santiago. Yung kanyang hindi magbabago. Sikat, during that time, grabe, sabi ko, I had to check kung ilang taon na ba si Randy, kasi parang feeling ko pag nag-21 dapat nasa Manila na ako kasi yung training ko as 16, 17, 18, 19, 20, 21 parang enough na pag kunyari ko magsosolo man ako, at least equip ako, ready na ako sumalang. Kumbaga may bala na po kayo. Yan, tama. But medyo na-delay ng konti kasi nung pumunta ako dito, sumali na naman ako ng ibang band. Ang dami kong banda na nasalihan. May show band, may parang pop jazz na band. Yan, marami. Actually, connected po yan sa aking next question. No? So, from the New Minstrels, you went solo, then you joined the OPM Hitmen. Paano po kayo nag-a-adjust every time? Kasi 'di ba iba yung kapag nakanta ka na may kasamang grupo sa solo. Yung sa pag banda, mas nahihirapan ako. Hindi naman mahirap, but more practices, mas challenging kasi hindi mo hawak ang tawag nito, yung kung solo kasi ikaw yung parang nagde-decide. 'Di ba? Ikaw yung nagde-decide kung anong gusto mo, ganito gusto kong kantahin, ganitong oras tayo sa set, sasampa, anong gagawa ka ng set, gusto ko ganito yung ending, gusto ko ganito lahat. So ikaw yung nagmamando. Pero pag banda, marami ka dapat i-compromise, hindi ikaw dapat lagi yung nasusunod or ikaw lang yung nasusunod. Yes. Pag-usapan niyo kung ano yung set.
pag sinabi, kantahin natin to kahit ayaw mo, pero gusto ng karamihan, so you have no Majority choice. wins. Majority wins. Oo. Yan ang konting adjustment, ano lang naman. Hindi naman mahirap. Kasi yun nga, sanay ka nga sa band, so madali na lang. So nung yung OPM Hitman namin, I find it madali kasi yung mga pondo, sanay kabisadong kabisado na namin. Parang kahit pumikit ka, pwede mong gawin. Oo, natutugtog mo na, parang muscle memory na siya. Yes, tama. Okay, no? So, sir, dun sa paggugrupo mo, pagbabanda mo at pagsasolo mo, ano yung mga major lessons na natutunan mo? What do you mean? Musicality or yung Musicality-wise, in general-wise? Marami. Napaka-holistic yung natutunan ko kasi musicality, sa band, pag sinisifra mo yung kanta, kasi nung panahon na yun, sifra ang tawag. Sifra pag pinapag-aralan mo yung kanta. Siguro hindi ka pa pinanganak nung time na yun. Ano pong taon yun? Kaset pa kami. 80s. During the 80s, no? So, wala pa nun si DJ Mami, yung mga idol. Hindi ka pa, sabi ko sa'yo, hindi ka pa pinanganak. So, nung panahon na yun, kaset pa yung, actually, reel pa. Reel. Alam mo yung reel? Opo. Tapos naging kaset. So, pag-aaralan namin yung mga kanta namin, wala pa, ngayon kasi, i-google mo lang, nandyan na lahat eh. Pag tingnan mo yung lyrics, pag-check, pag ano mo, lalabas na different versions, di ba? So, sa amin, yung panahon na yun, maniwala ka sa hindi, nakikinig kami sa radyo. Oh, wow. Yung, kunyari, IFM 93.9, tinutugtog yung ganitong kanta. Uy, gusto ko yung kantang yan. So, ang gagawin mo, tandaan mo kung anong oras tinugtog yung kanta. Tapos the following day, abangan mo, naka-ready yung cassette, naka-pause lang siya. Naka-pause siya. Tapos, uy, parang ganitong oras yung kunyari, DJ Maui, tinutugtog ni yung ganitong kanta. So, pag anuin mo, parang pag nag-i-intro na, uy, ito na yun, tsaka mo ipipress. Minsan, walang intro yung... Totoo yun, no? Totoo. Minsan, first, intro pa lang, ilang bara, nasimulan na. Kasi pag ito yun, saka mo i-play, bawasan yung itawag ito, i-on yung para mag-record yung cassette. Yung cassette ganon. Tapos kunyari kukunin namin yung lyrics. Minsan alam mo na lalo na pag mga foreigners, yung diction nila minsan kinakain yung lyrics, di ba? Opo, iba yung salita nila, yung pronunciation and diction po nila eh. Yes, masyadong, di ba, slang. So, paano ngayon? So, kukunin mo yung linya, pag-aralan mo na kung may sense. Pag may words talaga na hindi mo maintindihan, i-ano mo na lang 'yon, na tatatsyahin mo na lang na ito 'yon kasi ito yung ibig sabihin. So parang ito tama 'yon. Yan ganun kahirap yung sa panahon namin. By the time na pakinggan mo yung kanta, kukunin mo yung lyrics, nakukuha mo na rin ang tono at the same time, pati yung phrasing. Ganun. Wow, parang grabe po pala talaga yung mga diskarte nung panahon po. Oo. Totoo yun. Sabi ko nga, yung generation ngayon, napakaswerte. You are the luckiest generation. Lalo na yung mga singers, mga musicians ngayon, na lahat na access nandyan na kung gusto mo mag-record during the pandemic, natuto ako mag-record, nag-garage band ako, nag-record ako sarili ko, kikita ko yung alam mo yung hindi mo ini-expect sa isang 59 years old na gagawin yon, yung mga online something ganyan. So natutunan ko yun. The important thing is naka-adapt po kayo agad, 'di ba? Yes, And yun naman yung importante, mga idol, as time goes by, nagbabago yung technology natin, yung panahon ngayon, nag-advance, kailangan matuto kang makasabay or else ikaw ang mapag-iiwanan. Yes, yan. So eto, Sir Chad, no, ano naman yung pinaka naging struggle mo sa career mo? Oh, wow. Noong 1991, sumikat yung kanta ko. I was so popular during that time. 91 to 97, 98. And then, nagkasakit ako. Opo. Nagka-cancer ako. I had thyroid cancer.
Papillary carcinoma. Yun yung right ng medical term. Pero ang kahit thyroid cancer siya, they call it the friendliest cancer. Pero ang nakakatakot doon kasi sa thyroid, nandoon yung tinatawag nating superior laryngeal nerve. Kasing laki Grabe, ng buhok. pakiulit po yun, pakiulit. Superior laryngeal nerve. Yun yung take note. Yun yung boses, yun yung nagdadala natin. Pag during the surgery, pag nagalaw yun, pwedeng mawala yung boses mo or pwedeng yung mag-iiba yung yung parang tone po ng voice. Di ba, I'm sure nakakita ka na ng mga naoperahan na may parang may speaker sila sa kanilang neck, no? Yun karamihan. Pag ang sa akin lang, swerte lang ako na ito may surgery, mahaba yung tinakpan ng necklace. Nung panahon na yun, 1997, mahaba pa. Ngayon pero ang uso ngayon maiksi. Ano na lang, yung tahi, gano'n lang kaiksi. Maliit na lang. Naswertehan lang ako na yun nga, gumaling. Kaya ako nandito ngayon, kumakanta ulit. Gumaling. Saka, alam mo, DJ Maui, ang pinaka na the best news talaga. Parang a month ago, nagpatingin ako sa doktor ko kasi every 6 months, kailangan i-check yung aking dugo. To check kung nagre-recur yung cancer cells. Every 6 months yun. Walang palya po yun ever since na na kayo? Nung nag-pandemic, siyempre hindi ka makaka-travel. So yun, minsan umabot ng 1 year na hindi ako nakapagpatingin sa aking doktor. Yung doktor ko nandito sa Manila, Makati Med, no? And ang pinaka doon, ang swerte lang kasi magaling yung doktor ko, hindi nagalaw yung laryngeal nerve ko. In fact, after the surgery, ang unang tanong sa akin ng doktor, Chad, sige, magsalita ka. So, sige, naghahama. You talk. So, Doc, kumusta? Then he said, okay, congratulations, you still have your voice. Tapos sabay alis. Ay, wow. Ganon grabe. Parang wala nangyari. Ganon. Pero I'm so blessed kasi mas tumaas yung boses ko. Na rin siguro sa lifestyle ko na I don't smoke anymore. I exercise every day. I walk. I sleep early. 9 o'clock tulog na ako. I wake up at 4. Ay, grabe. Ganong disiplina. No? Sobrang healthy mo na po ngayon. Healthy living na. Pero when it comes to your diet po? I eat kahit naman but if I have the choice, I prefer fish and vegetables. Yun. Kung may choice. Pag walang choice, minsan okay lang. Pag nasa bahay ako, automatic yan. May gulay at saka isda. Okay. Galing. Yan, take note nyo yan mga idol ha, para kayo ay maging kasing healthy rin ni Sir Chad right now. Kasi sa nakikita ko ngayon, ni-reveal niya sa akin ang kanyang age. Parang hindi. Aminin mo, idol, ang glowing na mukha niya. Parang mas nag-skincare pa siya sa akin. Anyways, ayan, happy healing po sa inyo, Sir Chad. Thank you. Ayan, buti na lang naka-recover po kayo. So, next natin, yung hit song nyo po na Ikaw Lang. Isa na siyang ganap talaga na OPM classic. At kapag si DJ Maui po kasi yung host dito sa Lodi Talks, hindi po pwedeng, hindi nagsasample yung mga guest. Actually, yung guest po kanina, pinag-beatbox ko po eh. Opo, nag-beatbox po talaga siya. Oo. Ayan, para sa mga idol natin na nanonood right now, pwede nyo po ba silang sampulan kahit maikli lang nitong iyong OPM classic? Ito na mga idol, si Sir Chad Borja. Gabi-gabi na lang sa pagtulog ko, ikaw lang ang panaginip ko. Pag ako'y gising na, ikaw pa rin ang nasa isip. Kahit hindi mo ko kapiling, asahan mong sa iyo pa rin ang pusong ito na iyong inangkin. Wow! Grabe yun! Yeah. Grabe, idol. Magaling siya kumanta. Parang
pwede siyang maging singer. And mga idol, kung gusto nyong mapakinggan ang buong kanta ni Sir Chad, abangan nyo sa Lodi Mix natin, no? Siya ay i-grace niya tayo with his angelic voice. Haharanahin tayo ni Sir Chad. Okay, so back to our interview. Okay, what kept you grounded after all these years sa industry? Kasi minsan po, di ba, parang pag sumisikat ka, yung iba dyan, who you? Sino ka? Hindi ko kayo kilala. I admit, nung panahon nung kasikatan ko, siguro na-overwhelmed lang ako sa aking popularity. Siguro may panahon na naging parang mayabang ako, but na-realize ko naman kaagad na hindi pwedeng gano'n. Lalong-lalo na nung after ako nagkasakit. Sa akin wala sa akin yung popular ka, dapat ganito, meron ka. Of course, hindi ko sinasabi lahat. Magkaiba kami, magkaiba ang tao, ano? But ako, no big deal. Popularity para sa akin, it will just pass, no? Parang, ang pinaka-importante, kung ano man yung gagawin mo, like ikaw, dapat gusto mo yung ginagawa mo. Kasi we only live once, di ba? Tama. Yung YOLO, yung sinasabi nila na you only live once. So, dapat kung ano man yung gusto mo talaga, gawin mo na kaysa i-fake mo yung sarili mo just to please everybody. Definitely, you cannot please everyone. So, kung ano man yung, sino man yung may gusto sa'yo, dun ka. Pero yung mga ayaw sa'yo, hayaan mo na. Huwag mo nang isipin yun kasi hindi mo na sila problema. Yun, tama, diba? tama. Yan ang pinaka gusto kong advice ngayong tanghali. Kapag may ayaw sa'yo, hindi mo na sila problema. Tama. Ba't mo pa ipapastress yung sarili mo, di ba? Ang pinaka-importante sa lahat na pag uwi mo sa bahay, makakatulog ka ng maayos, pagising mo, di ba? The most important, yung sinasabi nila, the greatest love of all is to love yourself. Wow. Yung iba naman sasabihin, dapat ganito, ganyan. How can you love other people? How can you take care of them? Kung hindi mo inaalagaan sarili mo, dapat unahin mo yung sarili mo. Yes. Diba? #love yourself. And ang importante, mga idol, habang minamahal mo yung sarili mo, hindi ka rin tumatapak ng kapwa mo. Yes. So, tama yun. And, alam mo, DJ Maui, ang pinaka natutunan ko talaga nung nagkasakit ako, I learned how to say no. I mean, Hirap ka po bang humindi noon? Yung dati, kasi, ang ibig ko sabihin, kaya ako nagkasakit dahil sa stress. Yung lahat gusto mong i-accommodate, gusto mong i-please. Pag inimbita ka, punta tayo sa ganito, ganyan. Sige, kahit hindi na kaya ng katawan mo. Kahit kulang ka na sa pahinga nun, sir. Dapat hindi ganun. Buti na lang, na-realize ko ng mas maaga. Alam mo, kahapon na sa kami na, nag-guest kami sa ibang radio station. May nakita ako dun. Sabi ko, yung mga boss nila, na-meet ko yung, sabi ko, sir, you look familiar. Sabi na, tumawa siya sa akin. Sabi na, alam mo, Sir Chad, may sasabihin ako. In-announce niya doon sa lahat ng mga kasama niya. Sabi na, nung nag-guest ka one time sa aming sa station namin, dahil sa'yo, tumigil ako magsigarilyo. Oh, wow! Parang grabe! tumigil na siya magsigarilyo. That was many years ago. Kasi nga, parang siguro baka nasabi ko na kaya ako nagkasakit dahil sa vices, yung gano'n, sa pag-abuso ng katawan. So, in a way, parang ang sarap ng pakiramdam after ilang years, may magsasabi sa'yo na, oy, Sir Chad, dahil sa'yo, na-inspire ka, kumbaga. Yun ang sa tingin ko, mas fulfillment yun para sa akin na may magsasabi sa'yo. Hindi lang dahil na gusto nila yung kanta mo, ay papipirma sa'yo kasi magandang lalaki ka o magaling pa kumanta. Wow! yun, given na yun. Given na. Biro lang. Okay, so bukod po dun sa na-inspire nyo dun sa kabilang station, no? Maraming sa mga idol natin dyan, baka merong young musicians na nanonood sa atin na nag-i-struggle personally or professionally. Ano naman po yung words of encouragement na ma-share nyo sa kanila? Well, isa sa talagang nag-stick talaga sa mind ko, sinabi ni June Regalado. Si June Regalado is one of the best. He used to be the
the best drummer in Asia. Yes. Lahat ng mga kanta, yung mga kanta na naririnig mo, yung DST ng mga songs, siya Yes. nag-record niyan. Anyway, ang sinabi niya sa akin, nung panahon daw na hindi siya kilala, ensayo lang siya ng ensayo. Practice lang siya ng practice ng kanyang craft na pagpapalo ng drummer siya. One time, biglang may opportunity na dumating sa kanya, naging inoffer siya na maging drummer ni Miss Pilita Corrales. I don't know if you know Yes siya, po, yes po. Pilita. May TV program si Tita Pilita. Kinuha siyang drummer kasi daw yung main na drummer parang nagkasakit o wala. So, kumbaga naging feeler si June Regalado yung panahon na yon. So, kinuha siya, nagustuhan siya. Dahil sa kanyang galing, siya na yung naging Nagtuloy-tuloy drummer. na. So, kaya ko sinasabi yon kasi para sa mga aspiring musicians ngayon, kung ano man yung ginagawa nyo ngayon, tuloy-tuloy nyo lang. Time will come, the right time will come, na ang opportunity, pag kumakatok yan, darating din yan sa inyo. Ang pinaka-importante, na ready kayo sa panahon na magnanak yung opportunities. Wow! Nakaka-inspire yun. And sabi nga po nila, yung talent naman talaga is hindi siya inborn. Ang talent, it is something that you are willing to learn and practice. Pwede na-develop. Na-develop sila. May iba na galing talaga sa genes, no? Yung talagang kahit parang minsan may mga 7 years old, pag tumutugtog ng piano, parang prodigy talaga nag-aaral. Iba yun. Pero ang music, pag bata, makikinig ka ng pwede mo matutunan. At ako naman, nung kumanta ako, gusto ko lang kumanta, but nag-aral ako later part na. Nag-aral ako sa UP ng ilang buwan. Para lang yung mga basic, alam ano yung phrasing, ano yung ilang bara. I'm sure pati yung pagbabasa po ng notes, no? Yeah, so marunong ako but hindi mabilis. Tapos yung mga basic lang, yung ilang bara bago pumasok, ano yung pre-chorus, ano yung chorus, ano yung bridge, ano yung syncopated, ano yung downbeat, ano yung up, yung mga basic na gano'n. Para pag ang kasabay mo mga professionals, hindi ka mapapaya. Hindi ka may intimidate or something kasi alam mo sa sarili mong may ibubuga ka at nag-practice ka. Yeah. Yun. So eto na nga Sir Chad, dahil chismosa si Maui po sa nabalitaan kung meron kayong upcoming concert this November 28. Grabe, i-invite nyo naman po yung ating mga idol na nandyan. Sino po ba yung makakasama nyo? Okay. November 28, that's the date ng aking concert sa Music Museum. Show starts at 8 p.m. Marami akong guests. Isha Ponti, si Andrea Gutierrez, si Raymond Gorospe, Marco Season. Wow, hanep! Madami Season. Pong budget Si Marco Season, of course, walang hindi nakakilala kay Marco Season. Unang-una sa akin yun. And no less than the Apo Hiking Society. Oh, wow! Si Jim and Boboy, makakasama natin. Tapos, ang aking musical director naman, si Archie Castillo. Graduate, Berkeley graduate yun. Si Calvin Neria naman yung aming stage director. Tapos, ang show, beneficiary ng show, ay Municipality of Medellin. Ito yung tinamaan ng lindol where I grew up. Ay, wow! Diba yung recent lindol, September 30. So, ang proceeds nito, doon namin ibibigay sa kanila. Wow, for a good cause pala itong concert mo, Sir Chad. This is produced by Echo Jam Productions. Yan, wow. Si Gret, nandito ngayon si Gret. Siya yung magbebenta ng maraming ticket. siya yung nagtsatsaga na sumama sa akin. Ayan, no? So, Sir Chad, what makes this concert different from the other shows na nagawa nyo? Bukod sa lahat ng proceeds po nito ay mapupunta dun sa Nasalanta sa may Cebu. Honestly, yung excitement ko, grabe talaga kasi first time na in 2 decades na last time kasi na nag-concert ako before ako nagkasakit was also in Music Museum
I remember nag-guest ko ang Side A, si Regine Velasquez, Geneva Cruz. Wow. Yun yung panahon na yun. Tapos bigla ako nagkasakit na, no? That was like 22 decades ago. 20 years. Solo concert. Ang plano sana namin na yun, noon, nung kasikatan ko, mas malaki pang venue after ng series ng Music Museum. Pero since nagkasakit ako, so natigil. Kaya ngayon, yung excitement ko, pareho pa rin nung panahon na yun. 20 years ago, nag-mature lang ng konti. No? And ang pinaka-excitement dito kasi, kaya All That Sound, ang title, kasi versatile singer kasi ako, Yes. Maui, no? Hindi, kumbaga, yung tunog ng aming show, iba-ibang genre. Meron kaming stylistics, ang stylistics 70s. Meron kaming rock na yung parang Bohemian Rhapsody, meron kaming opera, meron kaming soul, meron kaming standards, may swing. So kaya All That Sound. So iba-ibang ang daming mangyayari sa concert. Oo, may Barry Manilow kami. Of course, OPM, some of my original songs, OPM. And then excited ako kasi first time na magkaroon ako hindi naman first time, but meron kaming horn section. Yung brasses, mayroon saxophone, trumpet. Sarap sa tenga niyan. Oo, sila, of course, no less than sila Tots Tolentino, yung kasama natin. Okay. Thank you so much, Sir Chad. Last na, if you will describe your upcoming concert in one word, what would it be? Exciting? Yon, exciting. And there we have it, mga idol. Mark your calendars. November 28. Yeah. All That Sound with Sir Chad Borja. Yeah. Thank you so much po. Baka meron pa kayong mga gustong i-shoutout dyan. Yung tickets are available at Ticket World at 4,000. May 3,000 at saka 1,800. Yan. Wow. Right. So if you have time, baka pwede kayong manood. May mga pangbata naman tayo ng mga kanta din. Yes. Sige, Sabi ko nga, wide tignan yung po repertoire. natin. But thank you, Thank Okay. you. Thank you so much, IFM 93.9 Manila. Thank you very much for guesting us in this in your show. Okay. Maraming salamat. Thank you. And thank you so much din po, Sir Chad. Sana maging successful. And ikiklaim na natin yan. Successful ang magiging concert ni Sir Chad. All That Sound. And there we have it, mga idol. For more updates sa ating susunod na Lodi Talks, yan, i-follow mo lang ang social media accounts ni 93.9 IFM Manila. IFM nga ni! Muli, ito po ang DJ na dumapo sa inyong mga puso, si Maui Posa. Hanggang sa susunod po, mga idol! Ate! Anong FM station ang pinapakinggan mo? IFM! Ano ulit? IFM! Ano? IFM nga ni! IFM nga ni! Oh, man! Narinig ko na yan!